Good morning mga kabislan. So dito po tayo ngayon sa Tagkawayan, Quezon. So new property tayo mga kabislan. Ano? So ang property po natin ngayon is 8.9 hectares. Ano po? Yan. So kung makita po ninyo mga kabislan, dito po ay almost flat land. Ano? Yan. So may mga part lang na medyo madamo. May part naman po na malinis. Ano po? So ito pong property po natin mga kabislan is hindi po siya tabi ng kalsada. Ano po? So bali nag-drive po kami ng 3 minutes. Ano po? Dito po sa right of way ito, yan. So meron po siyang right of way, so nag-drive po kami ng 3 minutes. So pag tag-ulan mga kabislan, hindi nakakapasok ang sasakyan, pero pag ganito mainit po is kaya po makapasok ang sasakyan. Pero meron lang po dadaanan kasi dito na sapa na may tulay naman na po siya mga kabislan, kaso hindi siya hindi na makakapasok ang sasakyan. So bali dyan lang po yun, no? Dyan sa may nyug na to. So malapit lang naman. So kahit dyan lang po yung sasakyan, tapos dito naman na po yung property. Yan, ito naman na po siya. So ito naman mga kabislan, ang makaganda lang nito mga kabislan, talagang ano siya, no? So flatland siya na productive, ano? So kaya mapansin po natin, napakadami pong niyog, ano? So may mga nyug po na matataas, may nyug naman na mga takaran. So dito mga kabislan, hindi ko lang alam kung kanino to, kung kanino to. Mayroon kasi sa ditong solar. Yan, mga solar panel po 'yan. Ano po, tapos may lumang bahay. Ito, meron siyang lumang bahay dito. Tapos ito po siya. Ano? So maganda nito mga kabislan. Yan, pwede po kayo dito mag livestocks. Ano po? So yan, tulad nga nito, yung lumang bahay po dito, may mga kambing, ano, sinisilungan po siya ng mga kambing. So kaya maganda po ito, ano, sa mga baka, kambing, kalabaw, na pwede kayo mag-alaga. Yan po siya, ang dami. So meron siyang ganito mga kabislan. Yan, no? So pwede nyo i-renovate. Yan, ano, gawing tambayan. Yan. Pwede rin mga kabislan, ano, yan, pwede naman yung talagang ano lang din talaga to. Maganda pa naman mga kabislan, ano, kasi concrete naman siya, yung haligi niya. Siguro yung bubong lang ang pwedeng ayusin. Pwede rin ang bahay ng ng hayop. Yan. So dito mga kabislan, mayroon parang mga lumang bahay dito. Yan, tulad nito, ito simentado po siya. Itong nilalakadan natin na to. So dinamo lang talaga siya, ano. Ito pala po ay basketball court na luma. Yan, lumang basketball court. Yan, may mga ganyan pa siya. So pwede pa siyang i-develop din na basketball court. Ano po, so maganda. So may yung farm nyo, may basketball court na, ano. So yan, linisan lang, tapos kung kayang iayusin to, itong semento na to, so pwede, malaki din to mga kabislan, ano. Tapos dito merong ano ulit, tambayan. So parang stage yata ito dito mga kabislan. Yan. So almost ano man ito mga kabislan, no? So mga nasa 80% ang flatland, ano. Ang ganda naman siya. So yun nga lang, medyo madalang lang yung mga tanim, ano, dito sa area na to. Yan, medyo madalang. Yan, marami rin po siyang mga sukal-sukal, ano po, yan, o mga damo. Yan. Pero pag nalinisan ito mga kabisland, napakaganda po nito. So ito mga kabisland, mga 6 kilometers lang po yung layo po ito sa National Highway. Ano po, so ang daan po doon, so almost nasa 60% po yung hindi cemented. Pero hindi naman po siya ganun ka rough road, ano, pasok pa naman po even mga Toyota Vios, yung mga sedan, pasok pa naman po dito sa property. Ano po, yan. So pagdating sa linya ng kuryente mga kabislan pala, no, dito naman mga kabislan sa linya ng kuryente, so yung barangay road na dinaanan namin, siguro po ang layo po nandito is mga kung didiretsuhin kasi to abutin po ng mga 300 meters, ano po yung layo sa may kuryente. Yan. Pagdating po sa tubig, yan, pwede kayo mag deep well, ano po, kung ano man po yung source ng tubig ng barangay po dito. Yan. Ganda dito mga kabislan, no? So sa loob ng farm mo, ano, may basketball court. Yan. So dito pala ang mga kabislan, ang madaming nyog, yung pinuntahan natin kanina, halos wala, ano. So itong area na to ang meron. Ano, mga takaran din mga kabislan. Napakaganda dito. So talagang malinis lang, ano po.
So may mga fruit bearing trees din mga kabislan tulad ng mga mangga, may puno po ng santol. Yan. Ang dami rin po niyang fruit bearing. So ito po mga kabislan. So dito mga kabislan, dire-diretso pa rin dito yung pathway, ano. Yan. Yung cemented na pathway na yan. Dire-diretso pa rin dito sa loob ng property. O yan po siya mga kabislan. So may mga part din siya na ganito, na parang ganito. So meron din mga kabislan na ganun, ano, yung mga ipon na tubig na pwedeng gawing fish pond, ano po, pwedeng tilapia. Yan. So puntahan po natin yung mamaya, ano. So dito muna tayo sa may daan po dito. So maganda to mga kabislan. So ito po ay nasa 6 to 7 minutes, ay 6 to 7 hours drive from Metro Manila. Ano po. So bali hindi naman na tayo dadaan ng o lalampas ng sentro po ng Tagkawayan, Quezon. Dito lang po ito sa bungad. Yan. So, ganito mga kabislan ang ano nito. Structure ng lupa dito. Halos pantayan naman siya talaga. Ano, yung nga lang talagang medyo madami po siyang mga kahoy-kahoy, ano. Medyo hindi natin mapapasok lahat. So ganito po. Ang dami po dito mga mga Carabao grass. So kaya talagang maganda po sa talaga to. Sa paghahayupan, ano. So meron po siyang sapa sa loob ng property. Ito po siya. Ayan. So karugtong po ito nung kanina. Doon tubig doon, no. Meron po siyang sapa. So tag-init na po ngayon mga kabislan dito, pero still meron pa rin po itong tubig, no. Ayan, no. So marami po kasi ako napuntang property, yung mga dating sapa, ilog na nawalan na po siya ng tubig, ano. Pero ito meron pa rin siya. Yun po yung kagandahan po dito, no. So hindi po siya nakakatian. So meron din po ditong puno ng ng ransas, ano po. Tingnan po natin yung kabila po nito. So, kung gusto nyo makita ito mga kabislan, pwede po kayo magpa-schedule ng tripping. Yan, so message lang po kayo sa aking Facebook page, sa aking Viber, sa aking WhatsApp, schedule po natin then para makita natin itong property. Ito naman po ay clean title, buhay yung may-ari. Naka-TCT na po ito mga kabislan. So mabilis na lang po i-transfer sa inyo kung kayo po yung makakabili po ng property. Kaya mga kabislan, may mga puno rin siya ng, hindi naman po siya, ay anahaw din siya mga kabislan, no? So kung gagawa kayo ng kubo dito, so marami tayong magagamit na pangbubong, ano po. Then yung ibang mga kahoy-kahoy mga kabislan dito, ayan, no? Ibang mga kahoy-kahoy dyan, pwede naman gawing bakod kung sakaling pababakodan po ninyo. So medyo matataas na yung nyug dito mga kabislan, no? Yan. So pantayan siya mga kabislan. Maganda. Yung nga lang hindi natin masyadong paikot. Tapos sa part na to, ang dami po siya mga mahogany. Yan, no? Daming mahogany, mga hardwoods. Tapos meron pong ganito, cerealis kasi ang tawag sa amin ito. Napakasarap din po ng bunga niyan. Ayan. Napakaganda. Ayan, itong mga kabislan, no? Meron pa ditong isang parang kalawakan ng lugar, ano. Ang ganda po dito, tanim talaga ng kakao, kalamansi, ano po. Ayan. Ano po mga maganda po dito, pinya, ano po. Yung iba pang mga kung gusto mo palay. Yan. Ayan nga po, may mga kambing po doon. Pwede pong mga root crops, ano po. Yan, tabi po dito. Gulayan, ano. Kasi lantad na lantad po siya sa init. Ang kagandahan po, mayroon pong pagkukunan po ng tubig kasi mayroon pong sapa na hindi po nalilimasan. Ano po. Yun yung kagandahan dito mga kabislan. So,
Sobrang init lang po talaga ng panahon ngayon. Iba ang singaw ng lupa, no? Pero maganda po at ay ikot natin din ang property. So, yun, kung halimbawa meron po kayong mga questions mga kabisland, yan, pwede naman, feel free to ask lang mga kabisland. So, ulitin ko mga kabisland, regarding po sa kuryente, nasa 300 meters, yung layo po ng kuryente po dito. Yan, yung po kasi yung pinaka barangay road. Yan, nandun po yung kuryente. And sa tubig yan, deep well. Pagdating sa signal mga kabisland, meron naman pong signal, no? Maganda. So pwede rin po kayo magpalagay dito ng solar tulad nung nakalagay dyan. So hindi ko pa lang po alam yung ano po yung lagay nung owner sa solar, pero palagay ko po tatanggalin yun pag nabili po itong property, kasi mahal din po ang panel. Ganda po nito. Yan po yung cemented road, cemented na pathway. Yan po yung right of way. Karugtong na po nito yung sa barangay road. Pero yan po ay daang tao pa lang po ito, pathway. Puntahan po natin yung dito, yung matubig. Yun ang may tubig pala po. Dito pala mga kabisland, meron na siyang source ng tubig, Bali ito po yung source ng tubig niya. Ayan. Meron na siyang source ng tubig dito. So may mga hose na po siya, ito. Meron po siya ditong source ng tubig. Ayan. Tapos meron po siyang mga hose. Ayan, nakalagay dyan, Ano po? So maganda mga kabisland kasi meron na siyang existing na tubig. Ito siya. Yan siya po. Tapos ito naman po yung matubig dito na pwede nyo i-convert sa fish pond. Yan. Yan. So maganda mga kabisland, napakaganda kasi may tubigan po siya. So ang kuryente na naman po ang kailangan ninyo na makahanap po ng paraan para makakonect. Po. So nasa 300 meters lang yung mga kabisland. Tapos meron kasing ganito siya, solar panel. So di ko lang po alam kung yan ay kasama sa bilihan. Po. May mga wirings din siya. So hanggang dito na tayo mga kabisland. So schedule lang po tayo ng tripping. Ingat po palagi, God bless po sa lahat.